Pag-usapan pa natin ang nagbabadyang La Nina kasama si Mobile Journal Francis Orcio. Francis, ano raw ang paliwanag ng Pag-asa? Bakit hindi pa bumubuhos yung malalakas na ulan? Pops J, ito kasing ang pinakadahilan dito dahil dun sa pre-developing La Nina. Ito kasing weather phenomenon na La Nina, kahit na wala pa siyang talagang direktang epekto sa bansa, yung epekto niya sa karagatan ay nakaka-apekto din sa other weather systems na meron tayo. Kaya halimbawa yung hanging habagat o yung pamumuo ng mga bagyo, talagang mahina ngayon kasi malamig yung natin ngayon, sea surface temperature, and may direct effect yun sa other weather systems. Kaya talaga ngayon, kalagitnaan na ng July, wala pa rin tayong bagyo. Kahit na sinabi ng Pag-asa, hanggang 3 bagyo yung pwede nating maranasan. Yan ang nakakatakot Mukhang bumubuelo no? Yes, okay. Pops J. Itinaas na ng Pag-asa ang alert status sa La Nina para sa Agosto. Anong ibig sabihin ng pagtaas ng alert status na yan, Francis? Pops J, pag sinabi nating alert status, yung La Nina alert ay nasa 70% na yung chance ng La Nina na maaring mag-umpisa nga within the next 2 months. So, Pataas ng pataas. Pataas ng pataas. Kapag umabot yan, Pops J, sa 80%, doon na natin masasabi na start na talaga ng La Nina. Kasi kapag 80%, yun yung kumbaga yung threshold na kinoconsider ng Pag-asa para sabihin nila na meron na talagang La Nina na nangyayari. Ngayon, 70% na, ilang porsyento na lang yung inaasahan or hinihintay natin bago magsimula talaga yung La Nina within the next 2 months. Kapag pumalo na sa 80%, Francis, ibig sabihin ba niyan, halos araw-araw nang umuulan ng malalakas? Yes, Pops J. Hindi Yan natin ang inaalis epekto. yung possibility na yun. Kasi talaga yung epekto ng La Nina, talagang above normal rainfall yung epekto niyan sa atin. May nakikita bang namumuong bagyo ang Pag-asa? Sa ngayon, Pops J, meron tayong low pressure area na nasa loob na ng Philippine Area of Responsibility. And itong LPA na to, nagpapaulan na rin siya sa may bahagi ng Mindanao at Eastern Visayas. And sa ngayon, within the next 24 to 48 hours daw, mababa pa rin yung chance niyan maging bagyo. Pero sabi ng Pag-asa, wag pa rin daw tayong makampante kasi hindi nila inaalis yung possibility na magiging tropical depression o bagyo pa rin itong low pressure area. Francis, may mga particular na rehiyon ba na inaasahan natin na tatamaan talaga ng husto nitong La Nina? Pops J, itong mga lugar sa western or sa eastern Visayas at saka sa may eastern Luzon, yung parang pinaka-vulnerable doon sa epekto ng La Nina. Kasi nakaharap sila sa sa Pacific Ocean, and usually talaga kapag may La Nina phenomenon, yung mga bagyong papasok sa bansa natin, talagang manggagaling dyan sa may sa may eastern section ng ating bansa. Kaya itong mga halimbawa kababayan na kapatid natin sa may Bicol region, sa may Samar provinces, sa may Aurora o doon sa may Cagayan Valley, yung mga talagang nakaharap sa Pacific Ocean, sila yung talagang dapat maghanda. Naku, paghandaan po natin ito doon sa mga nabanggit na lugar ni Francis. And especially, posibleng umabot pa ng 2025. Yes, Pops J. Itong pagpapahirap ni La Nina. Bakit daw gano'n? Pops J, alam mo actually yung 2025, first quarter ng 2025 na La Nina phenomenon, maikling panahon pa yun. Kasi kinoconsider ng Pag-asa ngayon, based sa mga climate models, ay weak condition yung La Nina. Kapag weak condition kasi, mas maikling period pwedeng magtagal yung isang, halimbawa itong La Nina event. Pero kapag strong La Nina yan na nakita ng Pag-asa, mas mahabang panahon pa yun, pwedeng magtagal nga raw yan ng 1 taon, o kaya mas mahabang buwan pa kasi ganun talaga yung mga ganitong klaseng natural weather phenomenon na La Nina at El Nino yung kakatapos lang. Ngayon pa lamang i-anticipate na natin ito. Maraming salamat, Mobile Journal Francis Orcio.